Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ako kang pala si Maring, isang OFW at nakabase po dito sa bansang Israel. Kumusta po kayong lahat? Saan man sulok kayo ng mundo ay magandang oras po sa inyong lahat. Ako nga pala, isang member ng IMG, International Marketing Group. Alam nyo ba na may dalawang klaseng income? Una, active income. Pangalawa ay passive income. So, ang active income ay income na kinikita kapag nagtatrabaho ka ngayon. Hindi na kinakailangang magpawis at magbanat ng buto. Katulad ko ngayon, na ako ay nagtatrabaho pa, nagbabanat ng buto, at kinakailangang magpawis ng marami, no? At magkapagod. Yan ang active income. Ang passive income ay income na kinikita kahit hindi nagtatrabaho. At may 6 na klase ng passive income. Una, rental income. Ang rental income ay isang perang nakukulikta bilang kapalit ng paggamit sa isang ari-arian. Sorry po binabasa ko lang ang aking kodigo at baka ako'y mawala sa eksena. Ang pinakasikat na rental income ay isang paupahan na tirahan tulad ng kondo, apartments, dormitory at boarding houses. Maaari din parintahan ng iba pang ari-arian tulad ng sasakyan at mga kagamitan sa negosyo or equipment. Number 2, interest income. Ang interest income naman ay kinikita kapag nagpapautang at lalagay tayo ng saving deposit sa bangko. Hinihiram ang pera sa loob ng nakatakdang panahon at babayaran ito ng interest bilang kapalit. Number 3, dividend income. Ang shares of stock sa korporasyon at share capital sa kooperatiba ay kumikita ng dividend. Kapag nag-invest sa isang negosyo at ang usapan ay magkakaroon ng paghahati-hati ng kita o profit sharing, maaari din itong ituring na dividend. Number 4, capital gain. Ang capital gain ay kita sa pagbibinta ng ari-arian o ng investment. Halimbawa nga lang, no? Ang lupang binili ng 1 million at naibinta ng 1.5 million sa loob ng isang taon ay kumikita ng capital gains na 500. Maliwanag yun. Maaari din kumita ng capital gains kapag nagbenta ng shares of stock sa korporasyon, share capital sa kooperatiba, mutual funds at unit investment trust funds. Number 5, ang royalty income. Royalty ay income na binabayad sa isang taong may legal na pagmamay-ari ng copyright, patent, franchise o ari-arian ng mga gustong gumamit ng mga ito para pagkakitaan. Halimbawa, ang mga manunulat o author ay karaniwang nakakatanggap ng royalty sa kanilang librong isinusulat. So, ang pang-6, pension. Ang pension ay regular na income na matatanggap pagdating ng ating retirement age. Ito ay galing sa contribution ng employee sa isang investment fund noong nagtatrabaho pa siya, noong nagtatrabaho pa tayo. Ang Social Security System or SSS ay isang uri ng pensyon.
Maaari din kumuha ng mga pension plans sa pribadong organisasyon. So, magsimula po tayo ng maaga. Masarap kumita ng passive income. Kaya habang maaga, gamitin ang active income para makabuo ng passive income. Hanggat makakaya, iwasang gastusin lahat ang active income. Hanggat maaari, i-invest mo na ito para magkaroon ng passive income for the future. Kung ako sa inyo, pero ginagawa ko rin, no? Pagtutuunan po ng pansin ang 6 na paraan ng pagkakaroon ng passive income. So, after a long years of service in the company, you or we will retire too soon. Pero ako, nag-retire na ako ngayon. Retiree na ako ngayon sa Pilipinas. 60 years old na ako. Oh! Congratulations myself! So plan for your future. SSS ay maganda. Pero, SSS is not enough to sustain your lifestyle today and tomorrow. So, gusto mo pa ba ng iba pang kaalaman? Sali ka na sa IMG. Sa IMG, we care, educate, and sa financial foundation, sa building wealth. Okay, to learn more, please click the link below for more information para sa karagdagang kaalaman. Thank you and good day sa ating lahat, and thank you for watching, and see you sa susunod na aking video. So please subscribe sa hindi pa nakasubscribe. Click the bell button as well para updated ka palagi sa aking ina-upload na videos. Thank you! Bye-bye! I believe we'll have a good future together.